kasing mahal ng ginto? Baboy na 10,000 piso ang 1 kilo. At ano itong pinakamahal na isda na sa Pinas lang matatagpuan? Sa video na ito, mapapanood yung 5 pinakamahal na karne sa balat ng lupa. Listahan ay ang isda na sa punang tingin, aakalain mong magutom na ahas. Ito ang Japanese eel, isa sa pinakamahal na isda sa buong mundo. Hindi ito ang pangkaraniwang igat o palos na makikita mo sa panal at ilog ng Pilipinas. Kung dito sa ating bansa, ang mga palos ay pinaglalaroan lang ng mga bata, abay, ibahin mo sa Japan. Yan ay dahil sa ang 1 kilo ng mga baby Japanese eel ay nagkakahalaga ng $35,000 o halos 2 milyong piso. Ibig sabihin, ang isang maliit na baby eel ay katumbas ng 250 pesos. Wow, sosyalin at pangmayaman. Kung bakit mahal ang Japanese Sana all. eel, yan ang ating aalamin. Tuwing buwan ng Nobyembre, abala mga mangingisdang ito sa pangongolekta ng mga bagong silang na Japanese eels. Ito lamang kasi ang panahon na pinahihintulutan ng mga tao sa Japan na humuli ng espesyal na isda gaya ng Japanese eel. Isa sa dahilan kung bakit napakamahal ng isda na ito dahil bihira lang itong mahuli ng mga mangingisda. Pagkatapos silang manghuli ng Japanese eel, pinagsasama-sama nila ang kanilang nakolekta. Ang 1 kilo nito ay nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Dito sa isang farm dinadala at sabay-sabay na pinapalaki ang mga nahuling igat. Ang mga isda ay pinapakain ng 3 beses sa isang araw para ito ay lumaki ng husto. Ang pagkain nito ay gawa sa tinurog na karne ng tilapia. Pagkalibas ng 1 taon ng pag-aalaga sa mga igat, aabot na ito sa tamang timbang. Kapag malaki na ang Japanese eel, pwede na itong ibenta para kainin. Marahan itong kinokolekta para dalhin sa mga restauran. Ang ganito palaking Japanese eel ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos kada kilo. Sa sobrang espesyal ng isda na ito, tanging mga veteranong kusinero lang ang pinapayagang magluto nito. Iniihaw nila ito at pinapatong sa kanin na ang tawag ng mga Hapon ay kabayaki. Ayon sa mga nakatikim na neto, sulit ang binayad nila sa napakamahal na isda dahil sobrang sarap at linamnam ng karne nito. Number 4 is stone crab. Ang stone crab ay isang uri ng alimasag na makikita lamang sa dagat ng Amerika. Ang 1 kilo ng panipit nito ay nagkakahalaga mula 3,000 hanggang 6,000 piso. Halos 3 beses kasi itong mas mahal pa sa ordinaryong alimango. Sa mahal ng alimasag na ito, para atang tinutubuan ako ng allergy sa seafood. Bakit nga ba mahal ang benta sa alimasag na ito? Para malaman ang kasagutan, dapat nating samahan ang mga taong ito sa panguhuli ng stone crab. Tuwing umaga, isa-isang hinuhulog ng mga mangingisda ang kanilang patibong sa sahig ng karagatan. Para pumasok ang mga stone crab sa loob ng kahon, nilalagyan nila ito ng paa ng baboy para lapitan ng alimasag. Ang karne kasi nito ay tumatawag sa atensyon ng mga crabs. Iniiwan nila ang mga crabs sa dagat at babalikan ito pagkalipas ng 2 linggo. Pagkaraan ng ilang araw, isa-isa nilang titignan ang kahon kung meron itong nahuling stone crab. Kapag merong nahuli, kinukuha lamang nila ang mga sipit o yung gloss ng alimasag. Pagkakuha sa mga braso nito, sa kanila itatapon pabalik sa dagat ang katawan ng stone crab. Ginagawa nila ito dahil tanging panipit lang ng crabs ang gustong bilhin ng mga tao. Huwag kang mag-alala dahil hindi na mamatay ang mga crabs kapag naputol ang kanilang braso. Muli kasing tumutubo ang naputol na braso ng alimasag pagkalipas ng 1 taon. Kinukuha lamang nila ang panipit na may haba na 2 7/8 inches.
Kapag masyado pang maliit ang panipit ng crabs, inihahagis nila ito pabalik sa dagat. Sa ganitong paraan, nakasisiguro ang mga mangingisda na hindi mauubos ang populasyon ng stone crab na nagkalat sa kanilang lugar. Pagkakuha sa mga panipit, agad nila itong paukluan at saka ibababad sa malamig na tubig para hindi mabilis mabulok. Komplikado at matrabaho ang pangunguha ng stone crab kaya napakamahal nito. Bukod sa mahirap makahuli, kakaunti na lang ang populasyon ng alimasag na stone crab. Yan ang mga dahilan kung bakit napakamahal ng pagkain ito. Sa mga restaurant gaya nito, ang isang plato na may 4 na pirasong claws ay nagkakahalaga ng 8,000 pesos. Kahit mahal ang benta, sulit naman daw dahil masarap at mataba ang laman nito. Pasensya na pero mapapabili mo lang ako ng 8,000 pesos crab pag nakita ko yan sumasayaw at marunong mag-party-party. Pero kung naman sumasayaw ang crab, ayokong gumastos ng 8,000. Ang susunod sa ating listahan ay ang ludong. Ang ludong o Lode River Mullet ay isang uri ng isda na matatagpuan lamang sa ilog ng Cagayan Valley at ilog ng Santa Abra mula Ilocos Sur hanggang sa probinsya ng Abra. Sa unang tingin, mukha itong pangkaraniwang isda. Ang hindi mo alam, ito ang pinakamahal na isda sa buong Pilipinas. 5,000 to 7,000 pesos ang presyuhan nito sa merkado. Nako po, masaya na ako sa pritong galunggong. Huwag lang mapagastos ng 7,000. Itong ipahain ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos noon sa kanyang mga bisita. Kaya naman tinawag itong President's Fish. Ilan sa mga maswerteng nakatikim na nito ay ang mga lokal na residente ng tabing ilog. Tinatanggalan ito ng kaliskis at nililinisan ang lumandoob para lutuin sa kaldero. Malinamnam ang karne ng ludong kaya kahit bawang, sibuyas, luya at suka lang ang sangkap ay tsak na panalo ang lasa. Kapag luto na ang ulam, pwede mo nang matikman ang pinakamahal na isda sa buong Pilipinas. Kahit pa sa mga bagsakan ng isda gaya ng palengke, hindi hamak na espesyal ito sa lahat. Minsan na kasi isang taon yan, ma'am. Talagang mataas ang presyo niyan, ma'am. Napaparehas lang po sa apan sa kulay ng damus. Kaya yung tapay ko, ma'am. Yung mga isang problema. Ang mga ludong kasi ay unti-unti na ngayong nauubos. Maski sa Maynila, bihira lang ang restaurant na nagbibenta nito. Before, maraming restaurant nagsaserve ng ganong klaseng isda. Ang pinakamasarap na parte, nasa kaliskis at saka nasa skin niya. Kasi doon ang pinakamalasa. At saka, may parang tapa niya. Dito sa Cagayan River sa bahagi ng Gataran, Cagayan, ikiniwento ng mangingisda na si Mang Eduardo kung gaano lang kamura ang ludong noong 1970. Na ibibenta lang daw ito ng 100 pesos kada piraso. Kasi nung bata pa kami, siyempre maraming isda. Pero kahit silang paghuli mo, halagang maraming dahil mahirapan pagpagtayuan. Sa pagtapo Hirap akong naghuli ng isda, pero sa may mga napakarami na. Dahil sa malapit na itong maubos, ipinagbabawal ng DFAR ang panguhuli ng ludong mula Oktubre hanggang Nobyembre. Mga panahon kung kailan nangingitlog ang mga ludong. October kasi yun yung months na nagmamigrate sila sa dagat para mangitlog. So lahat ng nahuhuli from October to December, mga gravid sila or buntis sila. By law talaga naman kasi, bawal sana yung talaga na hulihin yung mga gravid or yung mga spoon. Sa opisina ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 2 sa Tuguegarao, pinag-aaralan nila Dr. Evelyn Ame kung paano mapaparami ang mga ludong. Talagang, very apparent makikita mo. Ito yung yellow niya. Halos, level na nung kanyang lower jaw. Sa kanilang museo nakapreserve ang pinakamalaking ludong na nahuli ng BFAR noong taong 2012. Ang timbang, umabot ng 4.5 kilograms. Ang ikalawang pwesto ay mapupunta sa Black Iberian Pig. Sa unang tingin, mukha lang itong pangkaraniwang baboy, ngunit tsak na magugulat ka sa presyo ng karne nito.
Ang pata at hita ng mga baboy na ito ay ang siyang ginagamit para sa delicacy na Iberico ham na nagkakahalaga ng 60 hanggang 90,000 pesos. Ayon sa mga nakatikim na ng Iberico ham, ito raw ang pinakamasarap na hamon na kanilang natikman sa tanang buhay nila. Malinamnam at hindi nakakaumay. Ganyan kung ilarawan ng mga customer ang nilasa ng hamonado galing sa Black Iberian Pig. Namumukod tangi ang lasa nito sa lahat ng mga baboy. Pero bakit nga ba ang mahal ng baboy na ito? Bakit espesyal ang Black Iberian Pig? Marunong ba silang magbasa kaya sila espesyal? Yan ay dahil sa kung gaano kabusisi sa pag-aalaga sa mga Black Iberian Pig. Ang lahat kasi ng Iberico ham ay imported mula sa bansang Espanya. Ang Spain lamang ang otorisadong gumawa ng orihinal na Iberico ham. Kailangang palaki ng mga baboy na malayang namamasyal sa ganito kalawak na bukirin. Dapat ay masaya at relax sa mga baboy dahil nakatutulong raw ito para gumanda ang kalidad ng kanilang karne. Ang tanging kinakain ng mga baboy rito ay ang mga nahulog na bunga ng acorn. Ang acorn ang tinutulong dahilan kung bakit kakaiba sa lahat ang lasa ng karne ng baboy. Pagtuntong ng edad na 2 taon, ang mga baboy ay handa ng iproseso. Ang buong hita ng baboy ay inililibing sa sandamakmaklasin para manutang lasa. Nang dahil sa asin, hindi na mabilis na mabubulok ang karne ng baboy. Pagkatapos ilagay sa asin, nilalagay ang mga hamon sa mainit na kwarto para sa curing process. Ang curing process ay ang pagluto ng dahan-dahan sa mga nakasapit na karne ng baboy. Dito sa loob ng kwarto, naluluto ang mga nakasampay na hamon. Inaabot ng 1 hanggang 2 taon ang proseso ng curing. Ito ang dahilan kung bakit napakamahal ng Iberico ham dahil kinakailangan ng maraming panahon sa pagluluto ng buong hita ng baboy. Kapag naluto na ang Iberico ham, pwede na itong pagpiestahan. Manipis lang ang paghiwa rito dahil masyadong malasa ang karne. Paunti-unti lang din ang tikim para mas lalong malasap ang lasa ng hamon. Dahan-dahan lang dahil baka magka-alta presyon ka sa taba ng baboy na to. Ang nakakuha ng numero 1 pwesto ay ang Japanese cow. Sa karne ng baka. Yan ay walang iba kundi ang Wagyu beef. Ang 1 kilo ng Wagyu ay nagkakahalaga mula 7,000 hanggang 10,000 pesos. Kung gusto mong bili ng buong Japanese cow, ang presyo nito ay 1.5 hanggang 2.5 million pesos. Sumikat ang karne ng Japanese cow dahil ito raw ang pinakamasarap na lasa sa lahat ng baka. Malambot ang karne ng Wagyu at kasing lasa ng mantikilya. May kita sa itsura ng Wagyu na nagkalat ang layers ng taba nito sa buong muscle ng karne. Yang kulay puti sa karne, yan ang taba ng baka. Mas maraming taba ang baka, syempre, mas masarap. Tinawag itong marbling dahil para itong marmol. Kung ikukumpara ang karne ng Japanese cow sa pangkaraniwang karne ng baka, may kita na mas maraming taba at marbling. Siguradong tataas ang blood pressure mo pag kumain ka ng ganito kamahal na baka. Dito sa mga farms sa Japan, may kita kung gaano kabusisi ang pag-aalaga sa mga baka. Hindi pwedeng magsiksika ng maraming baka sa loob ng kulungan. Kailangang malawak at malayang nakagagalaw ang mga baka. Sa pagkain naman, binibigyan lang nila ito ng bigas, dahon ng soya, mais at konting mantika para tumaba ng gusto ang baka. Inaalagaan nila ng 2 taon ng mga baka bago ito iproseso para gawing karne. Espesyal ang bawat isang Japanese cow dahil meron itong ID na nakasabit sa kanilang tenga. Ang mga ID na ito ang siyang pinapakita sa mga customer bago kainin ang karne ng baka. Yan ay para malaman kung anong pangalan ng baka, saang probinsya ng galing at saan nagtapos ng kolehiyong baka bago niluto. Joke lang. Ayan po, please subscribe kay Langga Jocelyn Barlam. Yan po ay ang aking ka-team. Solid love and support. Pakisupport na rin ho, mga langga.
ang aking team. Solid love and support lang ka Sky. Sky Vlog, ayan po. Salamat ng marami. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din po sa aking kasamahan. Love and support to Joker. PH, shoutout po sa kanya. And please, subscribe na niyo ang kanyang channel. At ayan po. Shoutout sa inyong mga palangga. Din mga langga, pakishoutout na rin po si Langga Mayra Villamor. And pakisupport na rin po sa kanyang channel. Love you mga palangga. Shoutout din po sa aking supporters. Langga Maridi Happy. Ayan po. Shoutout sa kanya. And mega love shoutout sa inyong lahat. Pag-support na rin po kay Langga Maridi Happy. Salamat ang marami. Po, paki-shoutout na rin po si Tay Apolinario Villamor. Shoutout sa iyo, Tay Apolinario Villamor. Ayan po, paki-subscribe na rin po sa kanyang channel. The legit po ang kanilang mga channel. Ayan, shoutout din po sa aking solid supporter. Ayan po kay Vlogger Kuno. Shoutout sa kanya. And please subscribe your channel. Ayan po, love and support lang po. Maraming salamat. Yun din po, shoutout din po kay Langga Tupper Baldio. Please subscribe your channel din po. At malaki rin ng channel yan. And legit din po yan. Mega love shoutout po. Salamat sa pag-support. Always, tol. Ingat and God bless you. Shoutout din po sa aking kaibigan. Mega love shoutout sa iyo, Chick Wara. Please, support na rin po ito. Legit po itong kanyang bahay. And support here. And subscribe nyo rin po ang kanyang channel. Maraming salamat po. Yan, shoutout din po kay Ate Mafi TV. Ayan po, mega love shoutout sa aking mga supporter. Dikitan nyo po siya and legit channel po yan. Thank you so much. Ayan po, ano rin po itong aking solid. Nandito po ako sa Timila. Truth will prevail po. Ayan, please stand dim. Pakisuportahan nyo rin po ito at panoorin palagi. Yan, mega love shoutout sa lahat ng BIS team. Truth will prevail. Mega love shoutout. Ayan po. Magsuportahan lang po tayo. Lablaban lang, walang awayan. And God bless all sa inyong lahat. Sa hindi ko pa na shoutout lahat. Kay Langgaan Evangelio, shoutout sa iyo. And at sa iba pa po, mega love shoutout po. Love you and God bless you all guys.